Tanong na gusto naming marinig ng direkta sa inyo, ano po ang pumipigil sa Senate Blue Ribbon Committee para Pera. ipatawag yung 18 na di umano ay bodyguard ni dating Congressman Zaldico para mag-testify at panumpaan sa inyong komite yung kanilang mga sinabi doon sa kanilang affidavit? Kasi ang initial assessment, napaka-imposible yung logistical reality, ano? Mhm. Nag-imbestiga na pala. At saka yung impossibility, na hindi lang improbability, impossibility na maigalaw, ma-move yung 805 billion pesos. Ang Blue Ribbon Committee, ang intention nito, mag-expose ng truth, Opo. no? Makatulong sa legislation, at saka makapagrekomenda ng papailan ng kaso. Opo. Pero kung ang pupuntahan natin, mag-expose ng kabulaanan, Wala. Kaya nga, may investigasyon dyan sa Senado, bugok na Lacson, para alamin kung totoo o hindi. Expose ng truth. In exposing the truth, mga kadonatics, may mga kabuloan ang mangyayari din. May expose. Ano bang pinagsasabi nitong si Lacson, mga kadonatics? Ha? Kung na-expose mo yung kabuloanan, it means na-expose mo yung truth na mali sila. Mali yung sinasabi nila. Kabangagan ni The Junior, mga kadonatics, umabot na sa Singapore. Nakakahiya talaga. Promise, mga kadonatics. Ha? Can you imagine? Yung Singapore na lang ang magpapadala ng tulong ngayon, mga kadonatics, para i-repatriate yung mga Filipino sa Middle East. Hay, nako! Ano ang constant reason ng Pangulo ng Malacanang? Kesyo daw walang eroplano na makakalipad, mga kadonatics. But mga kadonatics, ang dami ng mga countries na nagpadala ng eroplano doon sa Middle East at nakuha nila yung citizens nila, mga kadonatics. Bakit sa atin hindi pwede? Galit ata itong si Bongbong Marcos sa mga OFWs, mga kadonatics. Kaya ayun, Singapore na lang ang magbibigay ng tulong. Magpapadala ng eroplano. Kung hindi ka bangag talagang, mga kadonatics, mahihiya ka. Pero parang walang reaksyon yung Malacanang dito. Sige, magpapadala kayo ng tulong. Okay. Ay, nako. At Ping Lacson. Eto, Ping Lacson, mga kadonatics. Wala na talagang pag-asa sa Senado. Wala na pag-asa. Hanggang si Ping Lacson yung Blue Ribbon Chairman. Can you imagine, mga kadonatics? Nag-assume lang siya na hindi talaga totoo ang nangyayaring maleta-maletang pera. Amid sa pictures, amid sa mga videos, sa mga witnesses, ebidensya, mga kadonatics, ay talagang nag-assume si Ping Lacson na, hindi totoo yan. Kaya hindi ko na sila ipapatawag sa committee hearing. Ay, nako. But before anything else, mga kadonatics, totoo talaga ang sinabi ni Tatay Digong. Totoo sa ano? Totoo dito, mga kadonatics. Panoorin natin kung bangag nga talaga si BBM. Eto, Father Digong, okay? Father Digong knows really best. Okay, Father Digong really knows best, mga kadonatics. Ito yung caption dito. Tony Harry Roque. Pag-ilanan sa adik, mukalit ng ang sip-on, mukalit ng tulo. Di nila mapunggan. Oh, Sip-on no. forever. Oh no, at sinabi Sana all. At sinabi to ni Tatay Digong, mga kadonatics, noong 2024 ata. I think 2024 itong speech na to. Oh no, alam nyo naman anong nangyari, mga kadonatics, di ba? Tumulo lang ng kusa, like di naman siya sinisipon kasi alam mo yung taong sinisipon, mga kadonatics, yung boses niya, alam mo. Okay naman yung boses niya doon. Hindi siya nang hangos ng hangos. Ano yung hangos? Hindi, di ba? Ganyan. Tapos, biglang tumulo. At naalala ng mga netizen na eto, may sinabi pala si Tatay Digong patungkol sa kanya. Oh no! Oh no! Anong sabi ng ating mga
kadonatics dito. Sana all sinisipon. Now I know Lupin Adok. Sip on forever dahil. Sip on forever. Aha, Tatay knows Jude. Di ba? Tatay digs lang sa kalama, kadonatics. Nakakahiya ka, BBM. Promise, nakakahiya ka talaga. Grabe. Sobra. Sobra mga kadonatics. Ha? Yan na. May ebidensya na ha. Mga ebidensya ay talagang lumalabas na mga kadonatics. Kaya, lahat ng paraan mga kadonatics para para makaiwas lang sa hair follicle test ay ginagawa na nila. Na hindi nga mga kadonatics, yung kay Dean Chase na issue, wala silang tugon. Wala silang tugon. Tahimik sila mga kadonatics. Nako, andun pa naman si BBM sa New York ngayon mga kadonatics. O mag-ingat ka din, Chase. Anyway, nako. Nakakahiya talaga mga kadonatics. Another hiya na naman. Another hiya na naman. Ito. Anong sabi ni Sasurgado Sasot dito? Kasi siya yung parang catalyst mga kadonatics kung bakit nangyari to. Sa live interview nila kasi na napag-usapan nila ito. At ayun mga kadonatics, grabe pala yung boses ni Sasurgado Sasot mga kadonatics, no? Nakaka-impluwensya ng gobyerno. What the heck? Eto, basahin lang natin yung sinabi niya dito, ha? Mabilisan lang. During the live of E.B. Hugalbot with Pam and Marlon, I told them that BBM admin's first response of sarado ang airspace response, etc., is unacceptable. Okay, yun yung sabi ni Sas. Unacceptable yung sarado is airspace. I told them na ang dami ng bansa ang nagpadala ng air assets. Di ba? Totoo naman. If the Philippines has no air assets, it has neighbors and friends that have them, and it was just matter of asking them para makibakas. And look what Singapore did. Sila pa mismo ang nag-alok ngayon. When in fact, the BBM admin could have already asked this in advance before blurting out a walang magagawa verbal diaresis, mga kadonatics. Di ba? Instead na sabihin mo na walang air assets, kung hindi mo kaya, at least man lang mga kadonatics, ask your neighbors. Ngayon, sila pa mismo ang nag-alok mga kadonatics. Ganyan katindi mga kadonatics ang tinig ni Sasurgado Sasot. Mas matindi pa kaysa sa presidente mga kadonatics. What the heck? Oh. Nakakahiya ito. Kung ako yung presidente tapos iba yung tutulong para i-repatriate yung mga OFWs, mga kadonatics, hindi ako makakatulog. Ha? Ay, nako. Baka wala silang pakialam. Wala talagang pakialam mga kadonatics. Kaya mag-isip na kayo. Kayong mga OFWs, mag-isip na kayo. Grabe. Singapore is extending help using their own resources as nabi salute to them. Yes, right? Singapore nag-alok ng tulong sa pagpag-uwi ng mga Pilipino na ipit sa Saudi Arabia. Ayon kay Singapore Ambassador to Manila, Constance, ambassador pala to, itong nagsabi. Ipinaabot na ng Singaporean government sa DFA ng Pilipinas ang alok na maaaring isakay ang mga Pilipino sa mga military aircraft ng Singapore na ipinapadala sa Middle East upang ilikas ang kanilang sariling mamamayan. Mga kadonatics, meron pa pala silang anong gamit nila? Military aircraft, mga kadonatics. Meron din naman tayo mga kadonatics, ewan ko ipinaalok na. So, it means, sinabihan na yung Philippine government. I doubt, mga kadonatics, na tanggapin itong tulong na to. How would I know? Why would I assume like that? Mga kadonatics, isang sampal to sa mukha nila.
pagtanggapin nila ang tulong, wala siyang ginagawa. So, never at never tong tanggapin ng gobyerno. May sense pa naman sila kahit konti, mga kadonatics. Hi. There is an ASEAN agreement to help each other's national, especially in countries where members do not have a diplomatic presence in times of emergency, disasters, or conflict. Okay, so may ASEAN agreement pala ito, mga kadonatics, pero we are not incapable. Ha? Mind you, we are not incapable, mga kadonatics. We have all the assets. We have. It's just that we have a leader who is weak and incompetent. And that is why ganito ang nangyari. Well, anyway, so much for that, mga kadonatics. Puntahan na natin si Ping Lacson. In-interview siya today, mga kadonatics. Proud pa siya na in-upload niya sa channel niya sa YouTube, mga kadonatics. Ito, nasa YouTube channel niya. Proud na proud siya na nag-assume na nagsisinungaling yung 18 na Marines na walang pera na i-transfer during that period of time. Ay, nako. Kakaloka talaga si Ping Lacson. Ewan ko, mga kadonatics, matino naman to sila noon. Lahat ng mga sumusuporta kay BBM ay tila ba nagiging lunatic, mga kadonatics? Ito. Tanong na gusto naming marinig ng direkta sa inyo, ano po ang pumipigil sa Senate Blue Ribbon Committee para Pera. ipatawag yung 18 na di umano ay bodyguard ni dating Congressman Zaldico para mag-testify at panumpaan sa inyong komite yung kanilang mga sinabi doon sa kanilang affidavit? Pera ang nagpapatigil sa kanila. Mga kadonatics, kakahiya ka, Ping Lacson. Ang sagot niya dito, mga kadonatics, ay, nako. Eto. Kasi ang initial assessment, napaka-imposible yung logistical reality, ano? Nag-imbestiga na pala. Or assumption lang niya, mga kadonatics. Initial assessment. Nag-assess lang siya. Okay. Parang hindi to totoo. Kasi mahirap i-transfer yung 805 billion pesos. Ay, nako. Kung may nakuha ang mga ex-Marines na maleta-maletang pera, mga kadonatics, may picture sila before kay Zaldico na ipinakita din ni Zaldico noon, mga kadonatics. It means totoo na may maleta-maletang nangyari, mga kadonatics. Ang layo-layo ni Zaldico. At iba-iba yung pictures nila. Ping Lacson, assessment. Saan yung assessment mo dyan? Kaduwagan mo. Nightmare eh. At saka yung impossibility, na hindi lang improbability, impossibility na maigalaw, ma-move yung 805 billion pesos. Ang Blue Ribbon Committee, ang intention nito, mag-expose ng truth, Opo. no? Makatulong sa legislation, at saka makapagrekomenda ng papailan ng kaso. Opo. Pero kung ang pupuntahan natin, mag-expose ng kabulaanan, Wala. Mga kadonatics, grabe, di ako senador, di ako attorney, pero itong reason na to, napakalim, mga kadonatics, grabe. Kaya nga, may investigasyon dyan sa Senado, bugok na Lacson, para alamin kung totoo o hindi. Expose ng truth. In exposing the truth, mga kadonatics, may mga kabuloan ang mangyayari din. May expose. Ano bang pinagsasabi nitong si Lacson, mga kadonatics? Kung na-expose mo yung kabuloanan, it means na-expose mo yung truth na mali sila. Mali yung sinasabi nila. Ay, nako. Obviously, speechless ako, mga kadonatics, kung gaano kabangag itong si Lacson. Speechless ako. Okay, balikan lang natin yung part na yun, mga kadonatics, kung gaano siya kalame. Grabe. Ayan. Ito.
Kasi ang initial assessment, napaka-imposible yung logistical reality, nightmare Napaka-imposible. At saka yung impossibility, na hindi lang improbability, impossibility na maigalaw, ma-move yung 805 billion pesos. Ang Blue Ribbon Committee, ang intention nito, mag-expose ng truth, Opo. makatulong sa legislation, at saka makapagrekomenda ng papailan ng kaso. Opo. Pero kung ang pupuntahan natin, mag-expose ng kabulaanan, hindi yun ang intention, hindi yun ang main objective ng Blue Ribbon Committee. Ay, nako. Okay, comment down below mga kadetics kung may sense ba yung sinasabi niya. In exposing sa kabuluanan mga kadetics, kasinungalingan, may expose mo yung truth. Paano mo i-expose yung truth kung alam mo na truth na? So, pinatawag mo kasi alam mo na tama yun. So, kung mali pala mga kadonatics, kung gawa-gawa lang, hindi na imbestigahan? So, bakit may na-contempt kayo? Diyan sa Senado. Ilang beses kayong nag-contempt dahil nag-lie. Na-expose yung kabulaanan. So, ano yun? Ano yun? Gawa-gawa lang? Bakit kinontempt nyo si Diskaya? Sila Madriaga. Sila Bernardo. Si Alcantara. Si Bryce Hernandez. Bakit nyo na-contempt yung mga yon? Dahil in exposing the truth, na-expose ninyo yung kabuluanan, ang lie. So, Lacson, tell me. Paano mo malalaman na mali yung sinasabi nila or kabuluanan yung sinasabi nila kung hindi mo imbestigahan? Initial assessment, very impossible. Mga kadonatics, mas okay pang akong mag-senador dyan. Ay, nako. Dahil kung malayo sa katotohanan, hindi talaga makatotohanan yung i-testify, magmumukhang circus lang kami doon. At ang iniisip ko, kung mauwi sa mayroong mag-motion na i-contempt at i-detain, baka magkaroon ng, alam mo na, baka mag-ignite. Duwag ka. Kala ko ba officer ka noon, nasa military ka? Ng something. Iniwasan natin yung marami tayong winaway. Sa initial assessment, ako mismo, personal, kasi I did my math. Opo. Napaka-obvious naman na hindi pwede mangyari na may deliver. Unang-una, Grabe mga kadonatics. Can you imagine that? Nakapag-decide na siya. 100% mga kadonatics, nakapag-decide na siya na hindi totoo ang deliveran, ang mga maleta-maleta. Oh God, Lord. Kung si Zeus lang ako or si Thanos lang ako na I would tell the lightning mga kadonatics to strike Ping Lacson like right now. Kung makakommand lang ako ng weather mga kadonatics, I would tell them, please strike this man! Right now. yung availability ng cash. No? Ang sabi nga ng Central Bank, 'di ba, sa buong 2024, ang perang in circulation kasama na yung coins, kasama na yung nasa mga bank vaults, nasa mga 2.7 trillion lang. Kung ating tutuusin, kung sasabihin natin kasi si Congressman Saldico, ang talagang influence niya sa national budget, 2023 lang at saka 2024 kasi na-appoint siya o na-elect siya bilang APRO chairman July na 2025. Wala naman siyang control doon sa budget na yun kasi iba yung APRO chairman na nagpasa ng 2022 budget. Yes. Tapos nag-resign naman siya January 2025. So wala na rin siyang influence. Nga, even assuming na yung buong taon ng 2023 at 2024, very powerful siya, hindi rin man siguro absolute o unlimited yung kanyang influence over the national budget.
Puro na lang mga haka-haka, puro na lang hindi siguro, puro na lang alleged. Imbestigahan mo kung magka. So, saan kukuha ng 805 billion na kung susundan natin yung testimonya, base na sa affidavit ng 18, walang napunta kay Saldi ko dun eh. Sabi nila, dineliver nila lahat yun eh. Pero So, saan kukuha ng cash? Senator, kung hindi ka panipaniwala yung kanilang sinabing 805 billion na cash, pero yung nagkaroon talaga ng delivery ng salapi, hindi man eksakto na, hindi man umabot ng 800 billion, hindi po ba yan pwedeng i-entertain na maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon? Yan. Pwede. Kaya nga may panawagan ako kay Attorney Levy Baligod. Ayusin lang ninyo yung affidavit, ilapit nyo sa makatotohanan at tatawag ako ng pagdinig. Ay, nako. Grabe talaga itong si Lacson, mga kadantis. Nung tinanong siya ni Senator Marcolita, bakit hindi mo hindi mo payagan na imbestigahan yung 18 na Marines? Akala ko ba you are for truth, ha? Akala ko ba gusto mong malaman kung saan napunta yung pera? Ha? Kasi yung taong bayan gustong-gusto ng tuldukan yung issue na ito. Yung mga responsable sa mga kadonatics sa nakawan ay nagkondisyon pa, mga kadonatics. Pirmahan mo muna yung partially committee report. Basta ganun yung mga kadonatics. Pirmahan mo muna yun. Ay, nako. Ay, talagang hindi lang tuta itong si Lacson, mga kadonatics, kundi isang lawyer, defender, at ewan ko, lapdog. Hindi naman sarado yung pintuan ng Blue Ribbon para dinggin sila. Pero ayusin lang nila para hindi maging circus. Kasi isipin mo, 18 yung nandun. Pagkatapos harap-harapan nagsisinungaling. Sa ngayon, maliwanag naman may kasinungalingan yung kanilang affidavit eh. Kasi imposible na nga yung 805 billion eh. Alam mo, Weng, Opo. kung naging 80 billion lang yun, Opo. wala nang tanong-tanong. Tatawag ako ng pagdinig kasi makatotohanan. Paghilom diya, Lacson, ha? Akala mo, maniniwala pa kami sa'yo? Kung 80 billion yun, may rason ka pa rin. Ha? May rason ka pa rin. So kung i-change nila sa 80 billion yun, mga kadiks, for example, ibahin nila yung affidavit doon. Ang gagawin ni Lacson yan, tingnan nyo naman. Iniba nila. From this amount to this amount. See? Hindi makatotohanan. Kasi hindi sila nag-stick sa kanilang unang affidavit. Ibahin lang. That is very impossible na sabihin mo si Atty. Baligod na ibahin. Ha? What? Papalitan nila lahat ng mga sinabi nila doon? Mga kadonatics, akala ni Lacson, itong si Atty. Baligod ay parang bata na walang understanding, mga kadonatics. Di ba, maski exaggerated pa, sabihin natin, pero wag namang 805 billion kasi parang nakaka-insulto na sa katalinuhan ng mga Pilipino yun eh. Magkano nga nawala sa flood control? Magkano? Magkano? Trilyon. Trilyon, trilyon. Tingin niyo po sinadya na palakihin, i-bloat yung halaga para maging malakas yung shock effect ng statement? Hindi nag-isip. Basta na lang humugot ng figure na napakalaki, hindi man lang nagkwenta. Basic math lang eh. Di ba, sinabi ko nga, at ang sinasabi nila, mga maleta, may large, may medium, may small. Kapag large, 50 to 70 million. Pagka medium, 35. Pag small, 10 to 20. May mga ganon, di ba? Ako nga, naging generous na nga ako doon sa aking calculation. Ginawa ko na nga, lahat large na lang na maleta. At tapos, ang So, ikaw pinili ko ang pang tama. maleta, yung nylon-sided o polyurethane. Pwede may stretch. Urethane na siding. Hindi na yung mas mabigat. Mas magaang pa nga pinili ko, nasa mga 4 kilograms per So, okay. Ikaw pa yung tama ngayon, ha? Ikaw pa. Okay. Grabe. maleta na empty. Lumalabas, doon pa lang 13,416 na maleta. Paano may gagalaw yun? Kung halimbawa pang meron pang medium sa small, aabot siya ng mga 15,000 na maleta.
maski anong logistical prowess o miracle gagamitin, hindi pwede ma-deliver yung ganong kalaking halaga sa loob ng period na sinasabi nila. Ang kwenta ko nga, abutin ng 2028 eh. Ay, nako mga kadonatics. Ay, tingnan nyo naman. May investigasyon na pala. Kaya hindi na siya mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Inimbestigahan niya na yan sarili. Siya na mismo nag-imbestiga mga kadonatics. Yeah. Without asking questions kung tama yung mga calculation niya. Di ba? Never at never niyang bigyan ng chance mga kadonatics. Ganyan siya kawalang hiya itong si Lacson na to. May part 2 tayo mga kadonatics. Tonight, sa live stream natin, eto, talakayin natin to. Again. Kasi grabe. Sobra. 7 p.m. mga kadonatics. No. 5 to 7 p.m. 5 to 6:30 mga kadonatics. 5 to 6:30. Yes, live stream natin. Thank you so much and God bless you. Comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Baka maka-join na din kayo sa membership. But anyway, God bless you. Bye-bye.